Makakabawi na tayo sa China. EDCA site sa Pilipinas pinapaspasan na. Sabing ganun sa title mga tol, no? Ito video panonoorin natin mula kay BTV Pinas mga kapatid. Siyempre inihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. Nakalagay naman ang link sa ibaba sa may description box. At siyempre kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng talakayan, usapan, commentary, reaction video, huwag mong kalimutan din na mag-subscribe. Click mo na ang pulang buton sa ibaba at syempre pakiclick mo na rin ang bell sa gilid niya para mano-notify ka kapag may mga bago tayong reaction video sa iba't ibang mga topic na matatagpuan natin sa mundo ng internet. Alright? So wag na natin patagalin pa to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na eh. Panoorin na natin to. Eksklusibong balita, pagbili ng Pilipinas ng Just 39 Gripen mula sa bansang Sweden. Matutuloy na kaya? Naku, China, kabahan ka na. Pilipinas, buwebelta na. Mga EDCA site sa Pilipinas, minamadali na rin. At bansang Taiwan, hinulugan ng pampasabog ng sarili nitong eroplano. At yan ang balitang hatid ko sa inyo ngayong araw. Kaya't kung bago ka pa lamang dito, ay baka pwede mo naman i-click ang subscribe at like button para lagi kang updated sa susunod ko pang video. Kaya natin na sinasabi kapag may mga bago tayong armas na binibili, mga jet fighter, mga barko na binibili, lagi sinasabi na, China, kabahan ka na. No, kahit sabihin natin, meron din naman sila niyan eh. Pero alam niyo yun, yung tipong imbis na mas madali nila tayong matatalo kasi wala tayo niyan. No, yung tipong effortless na lang para sa kanilang talunin tayo dahil wala tayo niyan. Ngayon, kahit papano nagkakaroon na ng lakas. May palag na. 'Di ba habang tumatagal ang panahon, walang nangyayaring gera. Tama 'yan, kapayapaan muna ngayon. Hintayin niyo lang magpalakas ang Pilipinas. 'Di ba? Pag marami na tayong jet, marami na tayong barko, marami na tayong mga advance na armas. Diba? May palag na. Hindi na sila effortless. Kung sakali may kipaglaban sila, malaki rin ang magiging sa kanila ang kabawasan. Tuloy natin. Kaya't ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin. Ang Pilipinas ay naghahanap ng isang malakas na asset upang higit na lumakas pa ang puwersa ng sandatahan na makakatulong upang depensahan ang bansa laban sa mapanakop na bansa tulad na lamang ng China. At dahil dyan, muling inalok ng bansang Sweden ang Pilipinas ng kanilang Just 39 Gripen, isang multi-role aircraft para sa modernization ng Philippine Air Force. Ang Just 39 Gripen ay itinuturing na isa sa dalawang nangungunang contenders para sa Philippine Air Force multi-role fighter acquisition project, kasama ang isa pang fighter jet ng Lockheed Martin na F-16 Viper na pinakabagong bersyon ng American-made aircraft na ngayon ay napakaraming bansa na ang kumukuha para sa kanilang Air Force. Ang Just 39 Gripen ay inuri bilang isang maaasahang swing role combat aircraft na available sa mundo. Kaya't kung sakaling matuloy ang plano na pagbili ng Pilipinas ng Just 39 Gripen ay napakalaking tulong nito upang agad na marespondihan ang anumang posibilidad na panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon pa nga sa Department of National Defense, kaya minomodernize ang ating armed forces ay upang mabisang maprotektahan ang integridad at interes ng teritoryo ng bansa. Marami sa ating mga kababayan ay mas pabor na bilhin ng Pilipinas ang Just 39 Gripen kumpara sa F-16 Viper. Subalit hindi naman kalakihan ang porsyentong lamang ng mga pumapabor na bilhin ng Pilipinas ang Just 39 Gripen. Ayon pa nga sa ilan nating kababayan ay alinman sa dalawa ang bilhin ng Pilipinas ay okay lang ito. Ang mahalaga ay madagdagan ang military asset ng Pilipinas upang magkaroon ng takot ang mga bansa na nais tayong takutin, bulihin at sakupin. Magagawa din natin yun tulad ng ibang mga maliliit na bansa na hindi basta-basta mo pwedeng kantiin dahil malakas sila. Marami silang armas, mga tol, marami silang kakayanan. Dapat ganun din ang Pilipinas, no? Ngayon kasi, maliit na nga tayo, kalat-kalat na pulo, tapos napakahina pa. Wala, ganyan-ganyan talaga tayo.
At dagdag pa ng ating kababayan ay hindi lang isa o dalawa ang bilhin ng Pilipinas, kundi mas marami pa ito. At kasabay ng pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas, tinungo ni National Defense Gibo Teodoro ang isa sa EDCA site na itatayo sa Pilipinas at pinapamadali na ang pagsasaayos nito. Kahit wala naman daw umano itong kinalaman sa pambubuli at pangharas ng China. Lagi naman Subalit, malaking tulong ito para magbantay sa ating teritoryo. Lalo't ang mga asset at kagamitan na ilalagay sa EDCA site ay mga advance upang mabilis na makita ang posibleng pagpasok ng China sa teritoryo ng bansa. Wala tong kinalaman sa pambubuli ng China, no? Pero meron to kinalaman sa depensa kung may mambubuli. Enhanced Defense Cooperation Agreement. Diba? Yung EDCA sites. Diba? So, para ma-enhance yung depensa. So, para saan ka didepensa? Diba? Para sa mga dayuhan, mananakop o mambubula sa Pilipinas. So, wala siyang kinalaman, no, mga tol? Tuloy natin. Ang EDCA site na ito ay labis na tinututulan ng China dahil ayon sa China ay ginagamit lamang ang lugar upang i-counter ang China at pangsariling interes lamang ng Amerika ang nais ng Estados Unidos. Kaya't ang pagpapamadali sa proyekto ay labis na magbibigay ng kaba sa hindi magandang layunin ng China na kunin ang ilang bahagi ng Pilipinas. At ang lagi nilang panghaharas sa Pilipinas ay baka matigil na dahil alam nilang nandyan ang Estados Unidos na susuporta sa Pilipinas. Subalit, may agam-agam naman ng ating mga kababayan na kung talagang tutulong ang Amerika, lalo't ang EDCA site ay hindi pwedeng gamitin laban sa China kung hindi pahihintulutan ng Pilipinas. Dahil alam naman natin na may issue din ang China at Taiwan kung saan suportado ng Estados Unidos ang bansang Taiwan. Ganun lang naman yun kung hindi rektang apektado ang Pilipinas. Diba? Hindi gagamitin ang EDCA sites laban sa China. Pero kung ang kalaban nila ay Pilipinas na mismo, bakit hindi gagamitin yung EDCA sites, diba? Parang ganun lang yun For example, mangyari yung kinakatakutan ng nasa gobyerno natin na halimbawa daw inatake ng China ang Taiwan. Tapos since etong EDCA sites, may mga militar dito ng US na pwedeng rumesponde agad at sabihin nating tinira nila, binomba nila. Di ano agad yun, rektang damay na agad ang Pilipinas doon. Ano pang gagawin natin doon? Tunganga, ayan kasi. Magsisisihan, di ba? Dapat magkaisa, hindi magsisisihan, hindi magkokontrahan pa, binobomba ka na, nag-aaway-aaway pa kayo nasa politika. Dapat hindi ganon, di ba? Ayan kasi, pinayagan kasi ng presidente natin na mag-EDCA sites, binomba tuloy tayo. Di ba? Magkakaroon pa ng mga ganong-ganong away-away, di ba? Imagine mo yun. Binomba ka na, ibig sabihin yun, may invitation ka na. May invitation ka na makisali ka na, di ba? Tuloy natin. Samantala sa iba pang balita, bansang Taiwan, hinulugan ng bomba ng sarili nitong eroplano. Ayon sa report, ay muntikan ng bombahin ng Air Force ng Taiwan ang isang Taiwanese Coast Guard sa panahon ng pagsasanay nito bilang paghahanda sa posibleng pag-atake ng China sa Taiwan. Humingi naman ng paumanhin ang Republic of China Air Force dahil sa pagkakamali na ikinasugat ng ilang tauhan ng Taiwan Coast Guard na kahit hindi sila direktang tinamaan, subalit nasugatan sila dahil sa shockwave na dulot ng bomba. Ayon sa opisyal nito, ang F-16 Viper fighter jet ay nagsasagawa ng pagsasanay ng pagbomba sa isang target. Ang lugar ay walang sasakyang pandagat sa kalapit na lugar. Subalit sapat pa rin ang lakas ng pagsabog upang yanigin ang kalapit na Coast Guard cutter. Ang military ng Taiwan ay puspusan ang pagsisikap na paghandaan ang banta ng China, lalo't araw-araw ay nakakadetek ito ng mga eroplano ng China na umaaligid sa bansang Taiwan. Naniniwala ang Estados Unidos na posibleng utusan ng China ang People's Liberation Army na subukan ang isang puwersahang pagsalakay sa Taiwan bago matapos ang dekada. At para mapaghandaan ito, ang Estados Unidos
ay nagtatrabaho upang tulungan ang Taiwan na ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagpapabilis ng paglipat ng mga armas at pagsasanay. Nag-order din ng Taiwan ng halos 20 bilyong dolyares na halaga ng armas mula sa Estados Unidos. Kabilang ang mga missile ng Harpoon anti-ship na napakahalaga para sa Taiwan upang mahinto ang amphibious assault mula sa China. Hay nako, grabe na ito. Napakagulo na ng mundo dahil sa ginagawa ng China. Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo sa video na ito? Ano nga ba ang mas pabor sa'yo na bilhin ng Pilipinas na multi-role aircraft? Mas maganda ba ang Just 39 Gripen ng Sweden? Ano sa tingin mo? At ano ang masasabi mo sa pagkakamali ng piloto ng Taiwan na ikinasugat ng ilang crew ng Coast Guard? Komento mo na dyan sa ibaba at huwag mo rin kalimutan na i-click ang... Alright mga kapatid, subscribe kayo kay BTV Pinas. No? Yung dito sa Pilipinas mga tol, no? Kahit naman anong eroplano bilhin dyan eh. Diba? Pare-pareho naman mapaminsala pa rin yan eh. Kailangan talaga masanay yung pilot. Kasi kahit pinakamaganda, pinaka-advance yung bilhin mo, kung sablay naman yung pilot mga tol, eh wala rin, 'di ba? So yung pilot ang kailangan matrain. Doon talaga tayo. Yun ang pinakamatinding assets mga kapatid, yung mga sundalo, yung mga pilot kasi sila yung mag-ooperate ng mga binibili natin eh, 'di ba? Parang ganito lang yan eh sa driver, yung isa sports car ang dala-dala, yung isa ordinaryong Honda Civic lang. Magkakarera yan dalawang yan. Baka maunahan pa ng Honda Civic kasi magaling yung driver kaysa dun sa magdadrive ng sports car, mga tol. So ganun din yan. So kahit anong bilhin dyan, pwede na yan. Mapaminsala pa rin naman yan eh. Bomba pa rin naman ng bit-bit nun eh. Missile pa rin naman ng bit-bit nun eh. Dapat magaling talaga yung pilot, di ba? So anong masasabi ninyo mga tol? Comment kayo sa baba. At kita-kits ulit tayo sa susunod nating reaction video. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.